Hello, ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Today is January 1st. Then magsishare ako ng Japanese New Year's food. Kung tawagin nila ito is osechi ryori. Dito sa Japan, kaugalian na ng mga Japanese na kumain ng osechi ryori or Japanese New Year's food every January 1st. So, 3 araw daw nila itong kakainin. May iba't ibang kahulugan ang pagkain ng osechi ryori or Japanese New Year's food. Then today is hindi naman ako nagluto ng osechi ryori. Binili ko lang ito, ready to prepare na. Kasi kung isa-isang lulutuin ito, medyo matrabaho. Dahil sa dami ng iba't ibang putahe na dapat gawin at iayos sa tinatawag nila na jubako o yung printed na box na talagang ginagamit para iayos itong ating osechi ryori. Okay. So, layer box siya. Then, meron tayo ditong, ang i-arrange ko dito ay yung, kung tawagin nila dito sa Japan is Japanese kamabuko. This Japanese kamabuko is made from fish. May similarities ito sa ating fish ball. So, pati yung lasa niya parang nagkakahawig. Then, ito kadalasan ginagawa every New Year. Specialty nila itong fish kamabuko. Then, so gagamit din ako dito o bumili ako noong ready to prepare na kung tawagin nila is Japanese nimono. Itong Japanese nimono is made from different root vegetables. Mayroon dito yung taro or gabi. Then, meron siyang mushroom, dried mushroom. Then, Japanese renkon or root vegetables. Meron din siya yung chestnut, carrots. Then, mayroon siyang radish, bamboo shoot or labong. At iba't iba pa na kasama dito sa Japanese nimono. Meron din siyang tofu or dried tofus. Then, ang pagluluto nitong Japanese nimono is medyo may kahirapan at matagal na. Isinisimmer nila ito sa light taste na hindi masyadong nilalagyan ng maalat or gagamit din ako dito o maglalagay din ako ng black beans. This is sweetened black beans. Kung tawagin nila ito is kuromame in Japanese. Then meron tayo dito yung i-arrange ko din itong parang kung tawagin nila is kazunoko. This is one kind of fish eggs. So I don't know what kind of fish that they call that tara in Japanese. Okay, then lalagyan ko din itong Japanese kamabuko, that sea bream fish or Thai. Then yung nakasulat dito, ang tawag nila kasi dito dun sa sea bream fish, they called it Thai. Then this is written in Japanese hiragana, medetai. It means Happy New Year or may malalim na kahulugan ito in Japanese. Okay, i-arrange po natin ngayon itong Japanese osechi ryori sa ating printed layer box that is called jubako. Ang unang gagawin ko po dito, itong Japanese kamabuko or fish kamabuko, kakat natin. So, ito ito yung fish kamabuko. So, nakakabit siya sa isang wood. Ikinapit siya dito. Then, dalawang kulay siya. Itong isa pink. Then, this one is white. Ikakat po natin itong ating Japanese kamabuko. Saka itong tatemaki tamago. Ayan. This is made from eggs. Roll eggs.
This is a kind of omelets, sweetened. Ang lasa ko nga dito parang lasang leche flan eh. Okay, then ikakat po natin ito. Unahin nating ikat itong pink. Then, itong lalagyan na nakahoy, so hindi na natin ito kailangan. Then, ikakat din po natin itong white. Then, after na makat natin, i-arrange natin dito. Salit-salit yan. White, pink, and then white. Then pink ulit. Then ngayon, ito po yung kinalabasan ng ating osechiryori after na na-i-arrange natin dito sa ating jubako. Ngayon, ang gagawin natin, meron tayo dito yung Thai or sibling na kamabuko. Gawin natin dito. Then dito sa isa, lalagay natin itong white. Then, ang gagawin natin dito, then itong dalawang box na ito, so pag papatungin natin, 2 layers yung box natin. Then, dito sa pinakatap, kadalasan nilang nilalagyan ng ganito, ito yung Japanese kanji. Then, ang meaning nito, yung Japanese kotobuki, ang ibig sabihin nito sa Japanese is, ginagamit nila itong kanji na ito sa tuwing magkakaroon sila ng kasayahan, pagdiriwang, or bumabati sila ng congratulations. Dalasang ginagamit ito pag may kasalan at iba't iba pang pagdiriwang na nagaganap. Then, ilalagay natin dito sa pinakatap itong ating medetay o Japanese kotobuki na kanji. Then, lalagyan natin ng cover. Then, ngayon, ito yung ating osechiryori or osechi Japanese ryori or Japanese New Year's foods. Ito ay kinakain ng mga Japanese every New Year. May iba't ibang meaning ang pagkain ng Japanese osechiryori or Japanese New Year's food. So, pag ihahain nila ito, binubuksan na ganyan. So, ganito ang kinalalabasan ng osechiryori or Japanese New Year's food. Pag i-serve na nila. So, pinapartneran nila ito ng Japanese soup na kung tawagin naman nila is ojoni. Ginakain nila yan every New Year or January 1st. Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakashare ko dito sa Japanese osechiryori or Japanese New Year's food. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!